Ayon sa mga dalubhasa sa pisika at sa kalawakan o ng astronomiya, ang planetang Mars ay tinatawag na red planet dahil sa ito'y kulay pula. Noon ay may natuklasan ang NASA na may mga gibang gusali, mga pyramids sa rehiyon na tinatawag na Sidonia. Ang nakagugulat, ipinahayag ng mga respetado at bantog na mga manunulat tungkol sa misteryo, kabilang na ang lihim ng planetang Mars. Na may planeta, lungsod at muog anyang itinayo si Satanas, 10 ng kanyang mga kampon na sinira umano ng Panginoong Diyos. Kabilang narito ang planetang Rahab na tinatawag na Cherubim City at ang Sidonia. Ang nakagugulat na revelasyong ito ay nilahad ng dalawang manunulat na sina David E. Flynn at Richard Hoagland, na sila ay nagsusulat lamang ng katang-isip at kumukuha pa ng ilang talata sa Biblia upang susugan ang kanilang paniniwala, na kung saan naging kontrobersya ang kanilang inilahad noon patungkol sa mga gusali at infrastrukturang ginawa ni Satanas na sinira ng Diyos. Ayon sa dalawa, ang dating tawag niya sa planetang Mars ay Rahab. Ang mga debris at gusaling natagpuan ng dalawa sa Sidonia ay pamayanan daw ni Satanas o ni Lucifer na nagrebelde sa Panginoong Diyos mula sa langit, anupat inihagi sila sa lupa at winasak sa kalagitnaan ng Stone of Fire. Bago pa umano nangyari ang rebelyon sa kalangitan, paro't parito na sa nasabing planeta si Satanas at doon sila nagtayo ng kampo upang planuhin ang isasagawang rebelyon laban sa Panginoong Diyos. Kaya naman sila ay pinarusahan ng Diyos. Bumagsak umano una si Satanas at ang mga nagrebelding fallen angels sa mga planeta na kung saan ay doon nagtayo sila ng literal na kaharian. Ang ebidensya ng sibilisasyon sa planetang Mars ang siya umanong patunay ayon kay Flynn. Ang una anyang sibilisasyon ni Lucifer na Vinay Ha Elohim o tinatahanang muog ni Satanas noon sa langit ay sinira ni Arkanghel Miguel sa utos na rin ng Diyos. Ang mga debris nito ay naging asteroid belt o tinatawag ni David Icke na the Great Band Bracelet sa pagitan ng planetang Mars at ng planetang Jupiter. Ayon pa kay David Flynn, tinatawag umano ng Diyos ang ikalimang terrestrial planet na Rahab na ang ibig sabihin ay boaster at ito'y lubusang nawasak. Yun daw ay nakasulat sa Kapitulo 26 talatang 11 ng aklat ni Job sa Matandang Tipan sa Biblia. Ang ginamit na pangwasak sa nasabing planeta ay apoy na nasa sentro ng planetary kingdom nito at naging pira-pirasong tipak ng dambuhalang bato sa kalawakan. Ang Rahab anya ang orihinal na ikalimang planeta sa sistemang solar bago ang Jupiter. Nang mawasak na ang naturang planeta, ang Jupiter na ang kinukonsiderang ikalimang planeta sa sistemang solar. Tumama naman ang debris ng planetang Rahab sa planetang Mars, bunga ng pagkawasak nito na naging dahilan kung saan nauga ang naturang planeta, nawala ang dagat at ang atmosfera ng Mars. Isa pa, may tinayong sibilisasyon na rin daw si Satanas sa daigdig bago palalangin si Adan na sinira ng Diyos. Ginamit ni Flynn ang talatang 4:23 hanggang 26 sa aklat ni Propeta Jeremias. Pagkatapos na mawasak ang mga kaharian o mga itinayong lungsod ni Satanas, may dalawang paksyon ng mga rebelding anghel ang gumawa ng kanya-kanyang hakbang. Ang una ay gumagala sa buong mundo upang mandaya ng mga tao. Ang ikalawang paksyon naman ay nagparoot parito sa atmosfera ng mundo, kalawakan at sa iba pang planeta o sa Stone of Fire na ito nga ang sinasabing planetang Mars. Ito raw ay nakatala sa Book of Enoch 18:13. Ang nakita raw umanong muka sa planetang Mars ng ilang mga siyentipiko na gaya ng two sphinx head sa Ehipto ay mukha raw umano iyon ni Satanas na sinasabi raw sa aklat ni Propeta Ezekiel 28:14 na tumatakip na kerubin. Kayo, naniniwala ba kayo sa pahayag ni Flynn?
at ng kanyang kasama. Nasa sa inyo po ang pagpapasya. Tandaan po ninyo na ang ating mga inilahad o tinalakay ay dagdag kaalaman lamang at walang batayan sa mga banal na kasulatan o sa alinmang matitibay na mapanghahawakang referensya sa kasaysayan, kundi masarap lamang pag-usapan at talakayin. Naway nagustuhan po ninyo ang paksa sa bidyong ito. At maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. Sumainyo po ang di nauubos na biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos.